Sa susunod na linggo na sisimulan ang Papal Conclave o pagsasama-sama ng mga kardinal para pumili ng bagong Santo Papa. Pwede itong tumagal ng ilang araw, ilang buwan o kaya ay taon. Ang resulta malalaman sa usok sa chimney ng Sistine Chapel, itim kung wala pang napipili at puti naman kung meron na. May unang balita si Rafi Tima. Mahaba ang pila ng mga turista sa Vatican Museums kung saan masisilayan ang iba't ibang obrang pinangangalaga ng Vatican sa mga nakaraang siglo. Pero may mga nanghihinayang dahil hindi sila makakapasok sa Sistine Chapel. Sarado na kasi ito bilang paghahanda sa conclave kung saan hihirangin ang susunod na Santo Papa. Ayon sa Holy See Press Office, magsisimula ang conclave sa May 7. Napagdesisyonan ito ng mga kardinal sa kanilang ikalimang General Congregation mula nung pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong April 21. Wala pang katiyakan kung gaano katagal ang conclave. Pero sa nakaraang tatlong conclave kung saan naging Santo Papa, sina Pope John Paul II, Pope Benedict XVI at Pope Francis, tumagal lang ito ng 2 hanggang 3 araw. Ang pinakamahabang conclave tumagal ng halos 3 taon noong 13th century. Mula noon, nagpatupad ng mga regulasyon para hindi maimpluwensya ng panlabas na puwersa ang Papal Conclave. Paalala ni Caloocan Bishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David, hindi political contest ang conclave. Mabuti man daw ang intensyon ng paggawa ng campaign videos para i-endorso ang isang personalidad sa pagka-Santo Papa, baka raw makapressure o mapolitika ang mga elector at madistract sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya mas maigian niya na ipagdasal na lang ang mga kardinal. The public should behave properly, should be prudent. Kasi may mga pagkakataon din na alam mo yung ganyang mga pangangampanya, ganyang mga pagpo-post sa social media, yung very public ang kanilang mga pronouncements in support of a particular candidate, baka alam mo yun, magkaroon na ng backlash. Ano? Baka magbumalik lang din mag-boomerang sa atin yung mga ganon. Tuloy maunsyami. Ang kailangan naman natin dito talagang isaalang-alang ay yung desisyon ng cardinal electors. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.